Meron pa po Oo. bang ibang tanong na hindi nasagot kanina? Yes po, meron po ako. Ayan, si Ma'am Sherry. Sige po, ma'am, tanong na po Ma'am kayo. Cherry, kamusta po? Kasosyong Cherry. Hello po, kamusta po? Okay naman po, nasa Dubai po ngayon. Wow. Ito po ang tanong ko. Assalamualaikum, ma'am. Waalaikumsalam. Ano po, currently po, meron po kaming business sa Davao. Taga Davao po ako. Sa mga taga Mindanao dyan, taga Bisaya, maayong gabi. Sa current po, meron po kami isang business, mas yung G-Corner. Nakakita yung sa likod ko, yan po, coffee shop po yan. Kaka 1 year lang po niya. Saan po yan ang ganito po makatambay nangyari. naman dyan? Oh. Mga kasosyo, sugurin natin yan. Saan ba yan? Saan ba yan? Pwede ba mag-present dyan left and right? Yan, oh. Pwede po. Baliktad yung papel. Yes. Yes, kasosyong Cherry. Nakamirror lang. Opo, ganito pong nangyari. Actually, 3 partner po kami. Yung isang partner ko, kapatid ko po. Yung isa na po naman po is yung jowa ng kapatid ko. Okay. Kaming dalawa, wala naman po kaming problema. Yung jowa ng kapatid ko. Nagkakaintindihan kami sa mga ideas, kung ano yung Apo. pwedeng implement, etc. Ngayon, naging okay yung business namin. Somewhere, nung last year, this year pala, mas nag-boom kami noong Feb. Kasi meron kaming nag-promo kami noon dahil Valentine's Day. Talagang punuan kami noon. Kaya nasabi namin na parang makakabawi na tayo, makaka-ROI na. Pero Tapos, biglang nag-COVID. COVID. Ngayon, oo, etong COVID na to, sa gitna ng COVID na buwan na ito, merong 3 buwan na hindi kami nag-operate. And then yung kapatid ko, bigla na lang nagsabi na ayaw na niya. Ngayon, ang tanong ko kasi, meron pa kasi isang business pa, ayoko na siyang mangyari sa business na gagawin namin na mag-e-expand kami. Pero ibang business ko yun. Apo. Ano tanong ko po, ano pong kaibahan ng business partner sa investor? Okay Kasi po. yung isang kapatid ko, gusto niyang kunin na lahat. Paano namin ibabalik? Lugi nga. Ngayon, nagsisimula pa lang kami maging okay. Di naman totally okay, pero at least may ginawa kaming, nag-diverse kami. Gumawa kami ng bagong promo, nag-Andy Wings kami. Pumatok Apo. naman. Apo. Mga 1 week pa ngayon. Tapos, yun po yung tanong namin. Kasi meron kami isang gagawin na isang business na. Actually, yun yung tumulong. Yung Apo. parang buy and sell siya, parang trading. Tumulong sa G-Corners namin ngayon na para makapagsahod, makapagbayad ng bills. Kasi ang aim namin ngayon, para yung tipong makasurvive lang for this year. Kasi alam namin, hindi kami kikita for this year. Pero, nagsistrive. So, yung SEHA na yun, yung buy and sell na yun, siya ang nagsusupport. And then, we're planning na mag-branch out sa ibang lugar naman. Apo. Ngayon, merong gustong maging partner namin, tsaka merong gustong maging investor. Kaya nalilito po kami. Ano ba talaga ang kaibahan ng investor tsaka business partner? Tsaka pag sinabing business partner, kailangan ba namang ibigay yung initial investment? Or pag investor po ba may certain percentage? Doon po kami nililito. Tsaka ayaw na namin mangyari dun sa isang business na gagawin po namin. Sige, mga kasosyo, ako na munang sasagot dito kay Ma'am Cherry, dahil it's my chance to explain this this very most common question na ang hirap sagutin, pero sasagutin ko to ng paulit-ulit hanggang maintindihan natin lahat. Ma'am Cherry, doon sa tanong mo, so nagpo-focus ka sa pinagkaiba ng partner sa investor, tama? Okay, para masagot ko 'yan, Yes po. hindi dalawa 'yan. Ang nasa question po ng karamihan, 3 talaga. Anong pinagkaiba ng partner versus investor versus lender? Napagpapalit-palit po kasi yung lender kala investor, yung investor kala partner, yung partner feeling niya lender siya. Okay, ganito po 'yon. Yung lender, yan yung nagbigay ng pera sa negosyo na ine-expect niya yung balik ng pera niya. Inaasahan niya na babalik yung pera niya na may tumubo. Lender 'yon, nagpautang 'yon. Ang nagpautang, wag yung takpan ng maskarang investor. Ang utang ay utang, ang investment ay investment. Ang investment, pag naglagay ng pera yan, umaasa yan na maaring malugi. At pag nalugi, wala siyang karapatang magalit. Ba't wala siyang karapatang magalit? Nag-invest siya. Ang kapal na mukha niya pag yung investor na yan nagalit dahil nalugi yung business. Hindi investor yon, lender yon. At ang lender, walang karapatan na makaisyoso sa negosyo. Nagpautang ka lang Ang risk na buo nasa investor at nasa partner. Ang partner at ang founder, isa tingin ko dyan. Pag founder ka, dapat ikaw yung may kakayanan na kahit hindi kayo sumahod, okay lang. Para mabuhay lang yung negosyo. Dahil naghihintay ka ng return ng negosyo sa dulo. Ang investor ganun din. Hindi siya actual na nagtatrabaho sa negosyo, pero naglagay siya ng pera, pero kahit malugi yung pera niya, okay lang dapat. Kasi investor siya. Alam niya na may risk sa binigay niyang pera. Pero kalakip ng risk na yon, malaking return kung magtagumpay yung business. Yung lender, yan ang salot sa negosyo. Kasi yan
yung buwan-buwan, singil na singil kung tumubo na yung pera niya. Tapos feeling niya, partner siya at feeling niya investor siya. Kapag ikaw, amig lang ang habol mo, wala kang karapatan sa gain. Tubo lang yung pera mo, tubong 10%. Pero pag umasenso yan, hindi ka kasali. Bayad na yung risk mo bayad ka Lender ka lang kasi. Kapag umasenso yan, umabot ng 700,000 branch yan, yung pinautang mo, yun lang ang dapat ang kita mo. Hindi ka kasama sa pag-angat. Lender ka Ikaw pa nga yung perwisyo buwan-buwan kulit ka ng kulit kung kumita na ba yung binigay mong pera Ang totoong investor, hindi yan tanong ng tanong buwan-buwan kung kumita na yung pera niya. Ang investor, naghihintay yan kung kailan umasenso yung negosyo at doon siya aamig. Pag nag-profit sharing na kayo. Kapag buwan-buwan niya naghahanap ng kita sa binigay niyang 25 mil, balik mo na yung 25 mil niya, wag lang kayo magkita. Kasi yan yung salot sa utak ng mga negosyante. Yung mga makukulit na lender pero feeling investor. Ang investor, tumutulong yan mag-advise, magpayo sa mga founder, sa mga partners para ma-execute yung negosyo tuwing may benta. Ang investor, hindi nagpapagalit yan kapag may problema. Trabaho ng investor na i-motivate yung mga founder, yung mga partner, yung mga tao na nagtatrabaho sa loob ng negosyo at hindi sumbatan. Ang investor, hindi dapat nanunumbat na ang hoy, asan na yung pera ko? Pag gano'n ang investor, hindi investor yun. Lender yun. Nagkukubli lang sa mukha ng investor. Ang tunay na investor, di ba sinasabi ko sa inyo, mag-invest kayo sa pinaniniwalaan nyo. Ganon din ang tunay na investor. Pag ang investor nagbigay ng pera sa inyo, naniniwala yun sa inyo. So kahit palpak-palpak kayo sa simula, naniniwala siya sa dulo, magiging matagumpay kayo. Yun ang tunay na investor. Dito sa Pilipinas, akala ng mga tao, isa ang investor at isa ang lender. Magkaiba yun. Maraming kumpanya dito, may isang taong mayaman, nagbigay ng 1,000,000, tapos ine-expect na bayaran yung 1,000,000 after 1 year. Hindi investor yun. Tapos kukuha pa siya ng equity dun sa company. Hindi investor yun. Lender yun. Kasi sisingilin mo yung pinahiram mong pera Ang investor, hindi niya sinisingil yung pinahiram niyang pera. Hinahayaan niya yung lumaki. At kukunin niya lang yun. Pag kinuha niya yun, tanggal na rin yung equity niya. Yung ownership niya. Ang lender, feeling may-ari na siya. Pagkuha niya ng pera niya, tumubo na, naglagay siya ng 25 mil, tapos kumubra na siya ng 50 mil, ng 50,000, feeling niya may-ari pa rin siya. Pag kinuha mo na investment mo, tanggal na rin yung ownership mo. Kasi ano pang dugo mo dito sa negosyo? Wala ka ng blood dito. Ang blood dito yung pinusta mong pera. Kapag wala kang pinustang pera, ang blood mo doon yung equity mo, yung trabaho mo, na nagtatrabaho ka ng wala kang sahod. Yung lender, naglagay na ng pera, nabawi na kasi kada buwan may kitang konti, kinukubra pa kagad. Ngayon, wala na siyang karapatan sa negosyo kasi nakuha niya na Sinong mali? Mali tayo kasi hindi natin alam na magkaiba yung investor sa lender at ang lender hindi investor. Ang investor hindi lender. Hindi pwedeng magkaisa yan. Kaya kailangan magkaintindihan kayo, utang ba to o investment to? Kasi kung utang to, wala kang karapatang mag-usisa-usisa dito sa negosyo namin. Wala kang karapatang makita yung profit namin. Wala kang karapatang makita yung numero namin. Wala kang karapatang malaman yung mga plano namin. Nagpautang ka lang At pag di ka nabayaran, sige magalit ka. Sige okay lang magalit ka kasi nasama yung galit mo Pero pag nabayaran ka na, tumahimik ka na. Tanggal ka na dito Wala kang ownership dito. Ang problema sa ating mga negosyante, yung utang, binibigyan pa natin ng equity yung lender. Hindi ganun yun. Pag binigyan mo ng equity, it's a risk. Bumibili siya ng risk. Kaya nga siya may ownership sa company mo Kasi may risk siyang binili. Pero kasama rin siya sa upturn ng negosyo. Kasi nag-risk siya Naglagay siya ng pera na kahit hindi tumubo, okay lang dapat. Mali na naglagay ng pera, tapos umaasa na kasama sa pag-angat, tapos pag nalugi, maniningil pa. Hindi nga investor yun. Lender yun. Kasosyong Cherry, yun ang aking monologue tungkol dyan sa founder, investor, lender na napakahirap ipaliwanag kung ano ba talaga yan sa ating mga Pilipino. Sa ibang bansa kasi, madali ipaliwanag yan Pero dito sa atin, every time na may chance ako na explain yan, talagang maano yung puso ko na ipaintindihan. Diyan kasi nalulugi yung mga katulad nating gusto magnegosyo May magbibigay sa atin ng pera, tapos ano pala sila? Utang pala yun. Aba, di tama yan. May ownership ka, kapalit ng pera mo, tapos hihingin mo yung kita mo buwan-buwan. Hindi ka pwedeng kumaltas ng kita buwan-buwan sa negosyo nyo kasi pinapalaki nyo pa lang. Ang profit, ang kita, puhunan yan para i-reinvest nyo sa negosyo para lumaki. Ang investor na tunay, ayaw niyang kunin yung profit niya. Bakit ayaw niyang kunin? Kasi alam niya na yung profit na yun, kailangan nyo ng negosyo para mas lumaki pa yung investment niya sa inyo. Mas malaki yung negosyo nyo, mas malaki yung chance ng pera niyang lumaki ng lumaki. Hindi yung kada buwan maniningil yung lender. Yung lender yan. Yung investor yan. Yung founder, yung partners, yung nagtatrabaho sa loob ng negosyo, sila yun. Sila yung hindi sumasahod kahit nagtatrabaho ng 24 oras. Dahil umaasa sila na lalaki yung negosyo at doon sila kukubra. Kaya may ownership yung founders, yung partners, kahit wala silang nilagay na pera kasi sweat equity nila yung pinusta nila Effort at time at experience at skills nila yung pinusta nila. Yung investor, pera lang inambag niyan. Hindi siya nagtatrabaho sa loob ng negosyo. Pero pwede rin yung investor, founder din. Yung founder pwede ring investor. Pero never na yung founder, wag niyong gagawin. Founder ka na, partner ka na, tas lender ka pa. Mali, ano yun Saliwat
dapat sa ano sa amig, contradiction ng ng goal. Ang goal mo, babawi ka agad yung pinautang mo. Paano naman yung negosyo mo? Pag binawi mo yan, mahirapan lumaki yung negosyo mo. So yung lender, yung founder, yung partner, yung investor. Wag natin paghalu-haluin kung hindi sasakit ang ulo natin ng matindi. Kasosyon Cherry, follow-up question sa mga sinabi ko. Opo. So, ito po yung dito kami nahirapan ngayon. Paano namin siya sasagutin? Kasi sinabi ko na sa kanya, alam mo na lugi yung negosyo. Anong ibabalik namin sa'yo? Paano namin ibabalik? Alam mo naman ang status ngayon. So, yung mga COVID months hanggang ngayon, talagang naglalabas kami ng pera as partner. So, ang nangyayari, dalawa na lang kami naglalabas just to support the business. Hindi man ganun ka 100% na kami ang kasi meron nga nagsusuporta ng business. Siya, every time na humihingi kami, siyang nagagalit. So, parang, Pera na naman. Oo. Pera ng flashman, pera naman. Oo. So, wala Ano ba usap nyo? Ano ba kayo? 30%? 30%? 33%? 33%? Yes Ganun ba? po. Ganun po. Hati-hati. Equally. Saktong-sakto. Okay. Opo. Hindi naman sa pero kung sa 100, lahat ba kayo nagbigay ng 33 pesos? Ganun ba? O yung isa lang Parang nagbigay ganun ng po. pera? Actually, ang nangyari nga po, nung mga hirap na months na, ang nangyayari na, dalawa na lang kami nagbibigay. Pero nung sa initial, pantay-pantay po yung capital na binigay po namin. Okay. Tapos siya, hiningan nyo ng pera, ayaw na magbigay. Ayaw na po. Nung mga mahirap na months na. Okay, Ayaw niya. ilista Kasi nyo sabi lang niya, mas nabigay ko na. Bakit? Alam mo yun, yung ganong na Kasi baka may iba, attitude. hindi naman sila masama, no, Kasosyon Cherry, kasi baka may personal din silang problema. Pero kayo, ilista nyo lang lahat ng inaabono nyo ngayon. Garato, hindi to yung time kasi para mag-away kayo dyan ngayon eh. It's a time to survive the business eh. Kasi pag hindi nakatawid ng pandemic, nga kayo lahat sa dulo. Lumaban na kayo ng ilang buwan, tapusin nyo na yung laban. Hindi to yung panahon para mag-away. Ilista nyo lang lahat yung inabono nyo. Kung ayaw nyo magbigay, wag siya magbigay. Ang punto dito, wag kayong mag-away-away. Ang punto dito, masurvive nyo yung pandemic. Ang ending dyan, kapag okay na kayo ulit, yung lahat ng inambag nyo, magde-depreciate yung equity niya, dapat pumayag siya. Or, bayaran kayo ng business pag umaandar na yung negosyo. Kasi ganito yan eh, yung inaambag yung pera, hindi na equal dun sa ownership ng isa, kasi 33% siya. So kayo, nagdagdag kayo ng investment. Siya, hindi siya nagdagdag. So, dapat yung ownership nyo, lalaki. Yung sa kanya, liliit. Kasi 100% lang naman pinaghahatian nyo eh. Malinaw ka, sosyo? Pero dapat, hindi siya magalit sa dulo na lumiliit yung equity niya, kayo lumalaki yung ownership nyo. Kasi nagpapasok kayo ng bagong pera eh. Pero dapat di siya magalit. Pag nagalit siya, hindi niya ka lang kasi naiintindihan. Pag nagalit siya, tawagan mo ko, pag aayusin ko kayong tatlo. Actually, meron naman po siyang business na kanya. Si Idol Rapi na. Ewan ko. Kasi demandahan ng laban dyan sa dulo eh. Yung ganyang problema, demandahan dulo niyan. Pero hindi pa ngayon. Hindi pa ngayon ang time magdemandahan. Hindi pa ngayon. Hindi po talaga. Kaya siya ayaw na niya talaga. Okay, ganito. Yes, Kasosyo Chikoy. Ganito to, Ma'am Kasosyon Cherry. Familiar po ba kayo paano nag-work yung shares? Sorry pa, pakiulit po. Familiar po ba kayo kung paano gumagana ang company shares? Yan. Medyo may idea po akong konti. Kasi din ako dati. Nagbibili din ako ng shares before sa... Okay po. So ganito po, bigyan ko kayo ng mabilis na example. No? Halimbawa po, ang investment niyo is 1 million. Let's say na dinivide niyo yung 1 million pesos na yun into 5,000 pesos per share. So 1 million divided by 5,000, ibig sabihin meron kayong 200 shares. And then kung i-divide niyo po yun sa tatlo, ibig sabihin about 66 share bawat isa. 66 shares ang bawat isa. Ang mangyayari po dito, kung magkano yung dinagdag nyo, let's say nagdagdag kayo ng additional 20,000 bawat isa, ibig sabihin may katumbas yun na ilang shares na katumbas nun? 4. So idadagdag nyo sa value nyo. From 66 yung iyon nung una, dahil nagdagdag ka additional 20,000, magiging 70 na siya. So medyo mas complicated siya. Pero basically, parang dinidivide nyo lang yung value ng pera na ininvest ninyo. Kasi kung ayaw, kasi tama yung sinabi ni Kasosyong Arvin, kung ayaw talaga niyang magbigay na, hindi pwede na pantay pa rin kayo in the end of the business. It's either utang sa inyo yan ng negosyo or tataas ang shares ninyo at mananatili yung shares niya na mababa talaga. Try niyo pong pag-aralan yan, ma'am. Tama si Kasosyon Chikoy. Tama si Kasosyon Chikoy. It's kapag nag-usap kayo ng legal din ang talagang usapan yan. Attorney ang usapan yan. Kasi yung sinasabi naming explanation dito, it's overview na konsepto ng ownership at nang nilalagay yung pera. Kaya ang sinasabi ko nga sa inyo, wag muna kayo ngayon magsumbatan sa inambag nyo. Sa dulo na, pag okay na yung pag kumikita na. Kasi pag kumikita na, pwede naman magbayad yung negosyo sa inyo, Kasosyon Cherry with additional percentage na lang. Halimbawa, pinautang nyo yung negosyo, utang yon lender. Kaya yung sinasabi ko, partner kayo pero pinautang nyo yung negosyo. Pero pag kumita yung negosyo, bayaran kayo ng negosyo. Sa panahong kumikita na yung negosyo, wag naman singilin
din yung negosyo sa panahong gipit siya. Ngayon, kapag hindi utang yan, investment yan. Kaya tataas yung ownership nyo. Liliit yung sa isang kasamahan nyo. Pag ayaw niyan lumiit, kailangan magdagdag din siya ng pera na ganun din yung amount or with respect sa time. Kasi ngayon, maliit yung negosyo nyo. Sa time na okay na yung negosyo at doon siya nagpasok ng pera, iba na rin yung usapan na yun. Yung value ng sinasabi ni Chikoy na shares, mas mahal na yung presyo ng shares na yun. Kung magulo to Kasosyon Cherry, may tinatawag na corporate lawyer. Corporate lawyer ang tutulong para ayusin yung mga ganyang problema. Hindi para magdemandahan kayo. Kung hindi para ayusin, detalye by detalye, yung ownership nung hatian nyo. Corporate lawyer na guys nun. Hindi mahal ang bayad doon. Isa na investment para magbigay ng saktong advice. At tuturuan kayo nung sinasabi ni Kasosyon Chikoy na hati-hati, ganyan-ganyan. With respect kasi sa time yan eh. Kailan ba tong time na tong presyo? Ngayon, maliit ang value ng negosyo nyo. Kasi lugi ang negosyo nyo ngayon eh. Eh pagtapos ng pandemic tapos biglang lumakas, iba na yung value ng shares na yun kasi malakas na kayo eh. Parang stock market lang yan. Ngayon mababa yung stock market pero pag umukay na ulit, tataas na yung stock market. Mahal na yung value ng stocks. Garon din sa ano nyo, Kasosyong Cherry. Iba yung ngayon, iba yung sa pagtapos ng pandemic. Paano po namin malalaman yung value? Let's say sa ngayon dahil mababa talaga. Tapos bigla na kaming magiging okay. Paano po yung calculation po nun? Okay, meron kasi tinatawag na, syempre yung asset nyo, yung mga gamit nyo, presyo nun, tapos yung value nyo ngayon, kung magkano yung, kumikita ba kayo ng ilang buwan na, o lugi ba kayo. Kung lugi kayo, yung bottom line nyo sa financial statement nyo, yun yung makaka-apekto ng shares nyo. Kaya nga yung mga public companies, naglalabas yan ng mga financial statements nila, taon-taon, nakapubliko yun, dahil yung publiko, bumibili ng shares nila, at karapatan ng publiko na tignan kung kumikita ba yung negosyo o hindi. Dahil doon kami nagbe-base yung public, kung tama ba yung binabayaran nilang amount ng shares. Kaya sa inyo Kasosyon Cherry, it's a technical thing. Kaya kailangan nyo ng corporate lawyer. At hindi ako corporate lawyer. Lahat ng legalities ko, inaasa ko sa iba. Ang trabaho nating entrepreneur, pakitain yung negosyo, lagpasan tong problema na to, at ayusin natin yan kapag okay na rin yung ekonomiya natin. Ngayon, huwag nyo munang damdamin. Isa lang ang goal ngayon. Matapos ang pandemic at bukas ulit yung ekonomiya ng bukas na bukas. Ngayon kasi, lumalaban pa rin tayong mga negosyante. Lalo na kayo, may expenses kayo monthly. Para mga problema nila Kasosyon Chikoy at nung iba pa. Tayo yung mga negosyanteng problemado ngayon. Dahil apektado tayo dun sa downturn ng economy. Kasosyon Cherry, emotionally, yes. Kasosyo, pag sinabi nating investor, paano natin ma-identify magkano yung percentage na when it comes sa profit? And then, kailan ba dapat magbibigay ng, let's say kasi kung i-go na naman yung isang branch ng buy and sell namin ng mga electronic items, does it mean after a year or 6 months, saka kami magbibigay ng profit? And paano po yung percentage? Let's say, yung isa nagbigay ng 200,000, yung isa nagbigay ng 300,000, yung isa 500. Paano po yun? Pareho din po ba doon sa shares? Kapag sa simula, it's a conversation. It's a conversation. Investor ba siya? Hindi siya magtatrabaho sa loob ng company. Abangers lang siya. Investor. It's a conversation. Investor dyan. Yung 30,000 mo, 25% ng company. Kami naman, magkano yung binigay ni investor dyan? Sabi nating 500,000. 25% yung ownership niya. Kayo naman, Cherry, ang binigay mo lang kunwari, 150,000 lang. Pero ang ownership mo, 50%. Kung pumayag siya doon, bakit 50% sa'yo? Ang lit lang ng binigay mo, Cherry. Dahil founder ka. Dahil handa kang magtrabaho kahit wala kang sahod. Yun yung sinasabi kong sweat equity. Kung papayag yung investor mo, naiintindihan niya yun. Kung talagang investor siya, magigets niya yun. Founder to, kaya malaki ang ownership nito. Kahit wala tong linabas na pera, ikaw magtatrabaho sa simula nang walang bayad pero dapat pumayag siya. Pag di siya pumayag, hindi kayo nagkakaintindihan. Kailangan nyo mag-usap ng maayos. Walang bilang-bilang yan. Anong bibilangin nyo? Wala pang sales data. Wala pang number ng customer. Mag-uusap kayo sa tsamba. Kaya kailangan nyo lang mag-usap at magkasundo kung ano yung percent niya with respect sa amount na binigay niya at sa inyo din. At it doesn't matter kung it's not equally fair sa binigay mong pera. It's a matter of ano yung value na iaambag nyo sa negosyo. Kung ikaw Kasosyon Cherry, magaling ka naman dyan sa bagay na yan, so malaki yung value mo. Kung si investor, wala naman siyang ibibigay dun sa negosyo, sa skills niya, sa talent niya, para umangat yun, pera lang talaga yung sa kanya. Pero doesn't matter pera yung sa kanya, malaking porsyento niya. Nasa value. Ano yung iaambag mo? Hindi laging pera yon. Kadalasan doon, yung galing mo, yung husay mo, yung dedikasyon mo, yung pangarap mo, doon sa umpisahan yung negosyo. Yun yung may value sa simula. Pero pag kumikita na yan, isa numbers game na. Magkano kita ngayong buwan? Magkano kita na nakarang taon? Next question,
kailan nyo babalik yung pera ng investor o kung kailan siya Opo. magbibigay ng pera. Nagtatapos ang kitaan tuwing nagsasara ang usually dapat may dividendong tinatawag. Ito yung sa stock market na proud sila na may dividendo daw sila. Pero ang totoo, barya lang yun. Ang dividendo, ito ay vlog ni Marvin Germo. Kinumpute niya kung magkano kikitain mo sa dividendo sa stock market buwan-buwan ng 100,000 ha, 100,000. Magkano kailangan mong i-invest sa stock market na ibili ng shares sa today's value para kumita ka ng dividendo ng approximately 100,000 per month. Alam niyo ba kung magkano kailangan mo invest sa stock market para magdividendo ka 100,000 buwan-buwan? Ang sabi ni Marvin Germo sa vlog niya, 25 million amount of shares para buwan-buwan meron kang dividendong 100,000. So yung kailangan mong ilabas na pera sa shares, bumili ng shares ng ganito, ng ganyan, para makamit yung dividendo mo na 100,000. Ang punto ko doon, Kasosyon Cherry, yung dividendo, linalabas yan sa loob ng sa isang buwan sa kada taon. Magdi-decide kayo. Ang technically ang tawag doon yung nagsara na kayo ng libro. Pag nagsara kayo ng libro sa kumpanya nyo, kung anong buwan yun, December ba yan, January ba yan, kung ano man yung financial, may tinatawag yan eh. Hindi, Fiscal year po. Fiscal year, yan, no? Lahat kasi yan, ina-outsource ko sa accountant ko. Yung, kung kailan magsasara yun, kung may kita, kung may profit, ngayon magdi-decide kayo as board of members. Kayo yung mga may-ari ng mga may-ari. Hindi kayo nag-uusap pa sa executive officer o as waiter, hindi kayo nag-uusap pa sa accountant, nag-uusap kayo as board of members ng korporasyon. Ito ang factor. Alam nyo na pag binawasan nyo yung profit ng negosyo, makaka-apekto to sa pagpapalaki ng negosyo sa susunod na taon. Mas malaki kayong kinain na profit, mas malaki yung tsansa na palakihin nyo yung negosyo. So mag-uusap kayo. Kukunin, bawa may natirang 202 million. Mag-usap kayo sa end of fiscal year nyo. Ubusin ba natin itong 2 million para paghati-hatian natin? So kung 30% ka, Cherry, sa'yo yung 30% ng 2 million. Kung ganun din sa iba. Pero sabihin nyo, hindi, wag natin ubusin na dividendo yung 2 million. 500,000, 1 million lang yung natin, kamigin, ang dividendo. So 33% ng 1 million, yun yung mapupunta sa'yo. Yung percent ownership ng investor, yun din yung mapupunta sa kanya. So sa overview ng explanation, yun yung logic ng profit sharing. Sa tuwing sa dulo. Kaya yung mga lender na hinayupak na yan na buwan-buwan humingi ng kita, hindi nga yun investor. Utang yun. Tuwing kukunin nila yun, hindi nila nagigets na yun yung sasakal sa negosyo para hindi lumaki yung negosyo. Ang goal ng investor at ng founder, palakihin yung negosyo. Ang goal nung nagpautang, nung lender, kumamig lang ng kumamig. Every time na kakamig kayo sa negosyo, ninanakawan nyo yung negosyo para lumaki pa to lalo. Ang goal, mapalaki yung negosyo. Malaking malaki, kasi laki ng Starbucks. Malaking malaki, kasi laki ng Jollibee. Hindi yung tamang laki lang. Talagang malaki. Yun ang negosyo. Yun talagang lumaki. Malinaw ka, Kasosyon Cherry? Malinaw na malinaw po. Lahat ng question mo, corporate lawyer, makipag-usap lang po kayo. Kahit over the coffee, maiintindihan nyo po lahat yun, Kasosyon Cherry. Opo. Thank you po. Naliwanagan. Kasosyon Cherry, alam mo, isa-suggest lang ako na show, American show to, Shark Tank. Try mo Ay, oo, panoorin maganda yun. yan. Nice, Kasosyon. Maraming Shark doon, Tank. nag-uusap sila doon about equity, shares, yan. ano yung role mo, bakit kita isasali dito kasi hindi sila basta kumukuha din ng, kahit yung mga mismong business owners, hindi sila basta kukuha ng shark because of the money. Yes, Minsan may very purpose good. sila because minsan ikaw may connection kami, may tutulong ka sa business. Kung wala kang pakinabang, no. Parang ganun. And anyway, yun lang po isa. May follow pa po ba kayo? Thank you Question? daw, Kasosyon Chikoy. Good Okay na po recommendation. sa akin. Kasosyon Ayan. Cherry, God Thank you bless po. you sa inyong Thank you so much Sana po. makapasok. Saan ba yung location nyo ulit? Saan? Davao po, punta po kayo doon. Sige, pag ako pumunta dyan sa ano nyo, 2 araw ako magkakape dyan. Susulitin ko lang yung biyahe Walang ko. problema po. Sige Sige, ba? sige. God bless you sa Ganda nga. business nyo po. Salamat Makita ko sana yan po. sa Maynila. Paabutin nyo ng Maynila. Yan Kasosyon po ang aim Arvin, po namin. Yes. tanong lang po, hanggang anong oras po tayo? 9? Sige Kasosyon Chikoy, 11, ano tayo? 11. Ano tayo? Hanggang 9 lang yung paalam ko sa misis ko eh. Pero pag umurong ng konti, sige lang. Hanggat umiinit sige. tayo, hanggat umiinit. Okay. Thank you, Patansya thank na you. Kasosyon Chikoy, hanggang 9, patansya. Alright, sige po.